Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro at ating tatalakayin ang kahulugan, elemento, layunin at katangian ng nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay may isang mahabang kathang pampanitikan. Ang nobela rin ay naglalahad ng mga pangyayaring pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas, na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng tauhan at nangangarin ng katunggali sa kabila. Ang nobela rin ay may isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Meron din itong pangyayaring may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinagkabuod ng nobela. Dumako naman tayo sa elemento ng nobela. Ang nobela ay mayroong tagpuan kung saan ang lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Mayroon din itong tauhan na nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At pananaw, panauhing ginagamit ng may akda. Tema, paksang diwang binibigyan diin sa nobela. Mayroon ding elemento ng nobela na patungkol sa damdamin. Nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pamamaraan, estilo ng manunulat. Pananalita, dialogong ginagamit sa nobela. At panghuli, simbolismo. Nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Narito naman ang katangian ng nobela. Ang katangian ng nobela ay may maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Pumupula sa lahat ng mga larangan ng buhay. Dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad. Pumupukaw ng damdamin ng mababasa kaya ito nagiging kawili-wili. Kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan. Maraming ligaw na tagpo at kaganapan. Ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari. Malinis at maayos ang pagkakasulat. Maganda. Maraming magagandang tagpuan kung saan nakikilala pananglalo ang mga tauhan. Mayroon ako dito ang isang halimbawa ng nobela, pinamagatang Bata-Bata Paano Ka Ginawa, na isinulat ni Luwalhati Bautista. Sinalaysay ng kathanong ang buhay ni Leila. Nagtatrabahong ina, may 2 anak, isang batang babae at isang batang lalaki. Kung kaya't makikita rito ang paglalarawan ng pananaw ng lipunan tungkol sa kababaihan, pagiging ina at kung paano ganapin ng ina ang kanyang pagiging magulang sa makabagong panahon.